sa Coral Reef. Saan na ako pwede pumunta nito? Ayoko dito. Masyadong madilim. Ay! Oh no! Ang dumi naman dito. Tulong! Saan ako pwedeng tumira? Ayoko! Akala ko totoo. Ay, grabe. Ang sarap talagang mag-chillax sa aming bahay na punong-puno ng buhay! Uy! It's cleaning time! La 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 la. Ay! Mga BFF, nabigla naman ako. Andyan pala kayo. Ang swerte natin, no? Kasi meron tayong mga tahanan katulad nito. At yung mga hayop naman sa lupa ay mayroong forest na tinitirahan. Paano naman yung mga isda at yung mga sea creatures? Meron din kaya silang komportable at mga relaxing na tahanan? Nakaka-relax at maaliwalas sa tahanan? Check! Ligtas at proteksyonado tayo? Check rin! Makukuha na ng mga pagkain? Check na check! Mga BFF, para mga tirahan lang yan ng ilang sea creatures. Yung mga coral reefs. Wait a minute! Knows niyo ba kung ano yung coral reefs? Tara, tignan natin sa mga nakasulat kong notes. Makulay. Iba't ibang hugis. Minsan, gumagalaw pa kasabay ng alon, no? Yan ang mga coral reefs. Ang naggagandahang sea creatures na ito ay makikita sa ilalim ng dagat. Oops! Hindi lang maganda sa paningin ang mga coral reefs, mga BFF, dahil bonggang-bongga ang kanilang mga benefits para sa ating paboritong sea creatures. Mga BFF, ito ang isang halimbawa ng coral reef community. Isang ecosystem kung saan sama-samang nakatira ang mga corals, fishes, turtles, crabs, and many more! Ang coral reefs na ito ang nagbibigay ng proteksyon sa mga sea creatures laban sa mga malakas na alon, predators, at iba pang bagay na pwedeng maging threat sa kanila. Nagsisilbi ring food source o pinagkukuhaan ng pagkain ng coral reefs, kaya masisigurado ang paglaki ng mga sea creatures. Aha! Para palang isang barangay tong coral reefs kasi iba't ibang sea creatures ang naninirahan dito. Kagaya ng kahit anong barangay, may mga problema rin ang barangay ng coral reefs. Tulad ng pagkasira nito dahil sa basura, mga harmful threats, at ang pabago-bagong panahon. Mabalik tayo sa isang barangay ng coral reef. Sa loob nito, may iba't ibang relasyon din ang mga sea creatures. Tara, let's call Kuya Elijah para mas lalo pa nating maintindihan. Hi, Kuya Elijah! Wow! Sana all nasa beach. Pabakasyon-bakasyon ka lang dyan, ha? Tsaka relax-relax na dyan, Kuya Elijah. Ate Maymay, napatawag ka. Ako, hindi ko nga ma-enjoy itong ganda ng beach. Dahil sa dami ng basura ng mga tao dito, oh. Alam mo ba, kanina, nakapulot ako ng plastic malapit sa coral reef. Oh, teka lang, Kuya Elijah. Kalmahan mo lang. Konting patience pa. Ang importante, nakatulong ka sa mga coral reef. Ay, concerned lang kasi ako sa mga corals, Ate Maymay. Dahil sila ay animals din. Oh, fun fact of the day. What?
Hindi lang sila bahay, kumakain at humihinga din sila. Oh, parang buhay na bahay ang mga coral reefs. Tumpak! At ang corals ay kasali mismo sa interaction sa mga hayop sa ilalim ng dagat. Siyempre, Kuya Elijah, hindi naman ako isda. Pero, paano kayo yung buhay ng mga sea creatures sa coral reefs? Masaya ba? O dangerous? Aba, good question yan ha. Sabihin na lang natin na ang mga isda at iba pang sea creatures ay nabubuhay sa symbiotic relationships. Relationships? Teka lang, para ba itong my best friends o kaya naman frenemy? Well, parang ganun na nga. Ate Maymay at mga BFF, ang mga sea creature na nakikinabang sa isa't isa na para silang best friends ay tinatawag na mutualism. Meron namang isa lang ang nakikinabang habang ang isa naman ay nawawalan. At ang tawag doon ay parasitism. At meron din na isa lang ang nakikinabang ngunit wala namang nangyayari sa isa. Ang tawag naman doon ay commensalism. Okay, Kuya Elijah. Huwag kang liligon. May ahas sa likod mo. Ahas? Naku, octopus lang yan na minimimic ang isang sea snake. Yung mimic ba yung parang ginagaya yung itsura ng iba? Tama ka dyan, Ate Maymay. Sa mga sea creature, itong mga octopus ang madalas gumawa noon. Considered na matatalinong sea creature ang mga octopus. Mayroon kasi silang kakayahang gayahin o imimik ang mga galaw ng mga marine animals gaya ng jellyfish, stingrays, at marami pang iba. Gamit ang mimicry, napoprotektahan nila ang kanilang sarili laban sa mga potential predators pag sila ay lumalangoy sa mga open areas or sa ocean floor. Kuya Elijah, ano nga yung sinabi mo ulit kanina? Mutualism, parasitism, commensalism, maymayism? Ha? Hindi kasama ang maymayism doon, ano ba? Pero Ate Maymay at mga BFF, don't worry. Habang nandyan kayo sa inyong mga tahanan o kaya nasa school, ako muna magdadala sa inyo underwater para mas makita nyo mabuti ang mga symbiotic relationships ng mga sea creatures. Oh, ilabas na ang mga goggles at diving gears nyo. Let's explore some coral reefs. Tara! Hello ulit, Ate Maymay at mga BFF. Narito ulit ang mga relasyon o interaction sa pagitan ng mga hayop na naninirahan sa mga coral reef. Start tayo sa mutualism. Ang relasyon kung saan parehong nakikinabang ang dalawang magkaibang organism. Tulad ng mga clownfish at anemones, ang mga clownfish ay nagkakaroon ng tahanan at taguan laban sa mga predator sa tulong ng mga anemone. At nakakapagbigay naman ng nutrients ang clownfish sa mga anemone sa pamamagitan ng kanilang mga waste. Up next, nako, eto na, ang parasitism. Sa ganitong relasyon, isang organism lang ang nakikinabang, habang ang host naman ang napeperbisyo. Isang nakalulungkot na halimbawa nito ay ang pagkapit ng mga sea parasites sa mga isda. Ang mga isdang biktima nila ay nasasaktan at unti-unting nangihina. At ang panghuli sa listahan, ang commensalism. Sa ganitong relasyon, isang organism ang nakikinabang, habang wala namang epekto sa isa pang organism. Walang good benefits, and at the same time, wala ring perwisyo. Isang halimbawa nito ay ang relasyon ng mga jellyfish at small fish. Nagtatago ang mga small fish sa loob ng jellyfish upang makaiwas sa kanilang mga predators. Samantala, wala namang masamang epekto ito sa mga jellyfish. Wow! Ang bongga naman pala ng buhay ng mga sea creatures sa coral reefs.
Kahit may parasitism, mas nananaig ang pagtutulungan at pakikisama. Ooh. Ay, Kuya Elijah, paano po namin mapoprotektahan ng mga BFF ang mga sea creatures at mga coral reefs? That's good to hear, Ate Maymay. Oh, ilang tips lang ha. Bilang isang explorer, narito ang ilang tips sa pangangalaga ng mga coral reef. Itapon ng wasto ang inyong mga basura nang hindi ito mapunta o maging kalat sa karagatan. I-dispose ang mga wastewater sa tamang lugar upang hindi humalo ang mga kemikal nito sa karagatan. Maaari ring lumahok sa pagtatanim ng mga mangrove upang mailigtas ang ating mga beach, mangrove forest at mga coral reef na nakapaligid dito. At marami pang ibang sustainable acts. Kaya mga BFF, laging tandaan ang pagiging responsible at sustainable. Yes, Kuya Elijah! Tatandaan po namin ang lahat ng ito. Sabi nga po nila, di ba? One step at a time! Tama yan, Ate Maymay at mga BFF. Ngayon, halos 10% na lang ng coral reef sa ating bansa ang considered healthy dahil sa disastrous human activities at global warming. Kaya kailangan natin kumilos at i-share natin ang ating mga natutunan sa ating mga classmates and friends para sama-sama tayong lahat para matulungan natin si Mother Nature. Check, check, at check! Kuya Elijah, maraming salamat po ulit sa napakasayang underwater eco adventure! Bye, Kuya Elijah! Naku, wala yun, Ate Maymay. At bye rin sa inyo, mga BFF. Sa susunod ulit! Mga BFF, meron akong bright idea sa usapan namin ni Kuya Elijah. Kita niyo itong mga basurang to? Imbis na itapon, baka pwedeng i-recycle! Tara, gawa tayo ng recycled coral reef diorama! Let's go! Importante ang tahanan, hindi lang para sa ating mga tao, kundi pati na rin sa mga hayop, halaman, at iba pang living species sa paligid natin. Sa lupa man o sa katubigan. Tulad ng isang malaking komunidad, maraming interaction sa loob ng coral reefs. Kapag may nabago o nasira sa interactions na ito, lahat ay maaapektuhan. May buhay din sila at may mahalagang parte sa ating kapaligiran. Kaya dapat alagaan at protektahan natin sila. Ang bongga, di ba mga BFF? Kahit nasa bahay lang tayo, nakapag-underwater adventure pa tayo. At huwag niyong kakalimutan na lahat tayo deserving natin magkaroon ng tahanan na kung saan tayo ay masaya at malaya. Let's love, love, love Mother Nature mga BFF! And don't forget to always help kahit nasa maliit na paraan. Maliit man yan, pero pag tayo ay sama-sama, nagiging malaki ang resulta. Until our next Eco Adventure mga BFF! Bye-bye!